Madami nga palang natin ang pagkain kahapon kaya ito hindi na muna ako magluluto ng pananghalian. Diet na naman kasi mga amo ko kaya lagi talagang may tira sa mga niluluto ko. Iba kasi yung kinakain nila at in-order nga lang nila yun sa labas. Kaya eto iinitin ko na lang muna to para sa dalawang bata. At dahil nga mahina ako sa karne ng baka, magluluto ako ng sarili kong pagkain. At sakto may mga dilata pa naman sa loob ng cabinet kaya yun na lang ang lulutuin ko mamaya. Karugto nga pala ito nung in-upload ko nung nakarang araw at ngayon ko nga lang na-edit gawa nga nang nabisi na naman niya ako kahapon. At nakakapag-voice over nga lang pala ako dito mga manay pagbakante ng oras ko at pag ganung tulog na silang lahat. At minsan naman tinataon ko na nasa school ang mga alaga ko para tahimik ang buong bahay at gusto ko boses ko nga lang talaga maririnig mo. At pagkatapos ko nga maisalansa ng mga itlog sa rep ay ininit ko na nga muna tong ulam ng dalawa at pakakainin ko na nga muna si Bunso bago dumating ang teacher nila sa Arabic. Mahaba pa naman ang oras kaya makakapagluto pa ako ng pagkain ko. Si Bunso nga lang ang pinaghain ko at hindi pa naman daw nagugutom tong alaga kong panganay. At ayun nga nanonood siya ng TV mag-isa kaya hinayaan ko na nga lang. Kaya eto nagsaing na ako dito sa napakaliit na kaserola. Nasira kasi yung rice cooker na ginagamit ko dito at na-overuse ko siguro Diyos ko pero di hindi na rin kinaya. At ilang taon ko nga rin nagamit yon. Grabe wala talagang forever dito sa mundo. Lahat naluluma, lahat nasisira. At nakapaghiwa na nga rin pala ako dyan ng sibuyas, carrots, mushroom at etong parsley. Kung wala naman kayong parsley sa bahay, pwede namang dahon ng malunggay. Naglagay na nga rin pala ako dyan ng konting harina, itlog, asin at pamintang pampalasa. Nagdagdag nga din pala ako ng onion powder o diba may hiniwang sibuyas na may onion powder pa. Tingnan na lang talaga natin kung hindi pa yan sumarap. Pinagsama-sama ko na nga sa isang lagayan at nagpapainit na nga rin ako ng mantika sa kawali. At nung mainit na nga ang mantika ay pinahinaan ko nga muna ang apoy para maluto talaga yung loob at hindi nga masunog sa labas. Gustong-gusto nga pala ito ng mga alaga ko kaso minsan lang ako magluto na ito pag no choice ako sa ulam. At makaraan nga lang ng ilang minuto ay binaliktad ko na nga rin to isa-isa at medyo nagugutom na nga rin ako. At habang nagluluto nga ako ay sinisilip-silip ko naman ang mga alaga ko kung anong ginagawa nila sa sala at baka mamaya nagrambulan ng dalawa. Minsan kasi pikunin talaga tong alaga kong Bunso kaya kahit hindi siya pinapatulan ng kuya niya abay nakikipaglaban. Nagsasalitan kasi sila sa laruan minsan nag-overtime yung kuya niya kaya etong isa na high blood lagi. Pero hindi naman sila nagsasakitan at nagsisigawan nga lang silang dalawa kaya ayun naririndi nga rin talaga ako minsan. Kung sa bagay pag nag-online games lang naman sila aggressive pero pag nandito si Inang at Itay Diyos ko por di yung mga alaga ko sobrang tatahimik. Abay hindi ko talaga sila maramdaman at nasa loob nga lang yan sila ng kwarto naglalaro at wala nga talagang habulan na nagaganap. At sa wakas nga natapos na nga rin ako dito sa niluluto ko at pwede na nga rin akong kumain ng pananghalian. At kumuha na nga rin ako na itong sausawa na sili at itatry ko nga kumaanghang talaga. Maglalagay sana ako ng sili sa niluluto ko kanina kaso bigla ko namang naalala tong alaga ko. Nakikikain kasi talaga to kahit anong imbentuhin kong ulam. At eto nga napadaan niya si Bunso sa kusina at dumampot nga agad ng isa. Abay nagustuhan ata kaya ayun kumuha pa nga ng lagayan. Biniro-biro ko pa nga si Bunso, sabi ko sa kanya itry niya tumanghang at ang sagot niya sa akin pag malaki na nga daw siya. At ayun nga tinalikuran na ako at doon nga daw siya sa kwarto kakain. Nandito na nga pala yung teacher nila at kasama nga tong pusa kaya nakapasok siya dito sa loob ng bahay. Dire-diretso pa nga sa kusina, abay at hum na ang kurasmag. Halatang gutom na nga to at may pagtalong pa nga siyang nalalaman. Kawawa naman tong pusa pag umuwi na ako ng Pilipinas, Diyos ko puro day kung pwede pa nga lang kitang bitbitin, bibitbitin na kita. Kaso nga lang wala kang passport, nasan ba kasi nanay mo? Dito ko na nga rin siya pinakain sa loob ng kusina at saglit lang naman to at mamaya pagkatapos niya ihahatid ko din naman siya sa labas. Parang ang gusto ko siyang paliguan kaso nga lang baka magalit sa akin. At ayun nga inantay ko nga lang siya makainom ng tubig at nilabas ko na nga rin siya sa bahay. Nahihiya pa nga sana akong dumaan kasi nakaupo yung teacher malapit sa pintuan. At pakiramdam ko natatakot si teacher sa pusa kasi kanina tingin siya ng tingin. Kararating ko nga rin galing ground floor at nakapaghugas na nga rin ako ng kamay. At etong si Bunso naman kasi ang babantayan ko at hindi nga to pwedeng makatulog. Ilang minuto na lang kasi ay patapos na yung kuya niya kaya eto nililibang-libang ko muna. Pinapanood ko sa kanya yung mga bidyong nakakatawa dito sa TikTok para hindi siya antukin. Effective naman yung ginagawa ko kaso parang ako yung nakakaramdam ng antok. Diyos ko por day. Ang sarap pa namang matulog pag ganitong oras lalo pat malamig ang panahon. Kahihiga ko nga lang nung pumasok yung alaga kong panganay dito sa kwarto at nangihingi nga ng kape para daw kay teacher. Kala ko ako lang yung inaantok, madami pala kami. At pinagtimpla ko na nga siya na itong purong kape, no sugar, ewan ko lang kung antukin ka pa sa tapang neto. Pag ganitong oras hindi na talaga ako nagkakape kasi gusto ko mahimbing yung tulog ko magdamag. Minsan naman nakakalimutan ko talaga nakakapagkape pala ako sa hapon kaya ayun hirap na hirap talaga akong gumawa ng tulog sa gabi. At eto na nga para hindi antukin tong alaga ko pinaglaro ko na nga lang siya. At habang nagbabantay nga ako dito sa likuran niya nag-e-edit naman ako ng video. Siya mga manay hanggang dito na lang muna. Salamat po lagi sa panonood nyo. See you po sa next video. Bye!